very tender heart. Tender and sweet, di ba? Di ba? Lagi di ba ganun? Kabaliktaran naman nun, heart, di ba? Kapag tender, sabi niya dito, a heart of flesh, maawain, di ba? Sweet siya. Malambing, no? Di laging galit. Parang military. So grateful. Yung grateful, konting bagay lang nagagawa ng pasalamatan ng Diyos. Amen. Ganun ba tayo mga anak? Nagiging grateful ba tayo sa mga binibigay ng Panginoon sa atin? Minsan sino ibig magpasalamat? Sige na, magpasalamat ka na, tumayo ka na. Halos sinain ng quit para pumasok ka, magpasalamat ka na. Wala talagang pasasalamat kasi ang thankfulness, it comes from the heart. Kapag hindi mo talaga nakikita na appreciate yung kabutihan ng Diyos, wala ka talagang pasasalamat, di ba? Sabi niya, papalitan ng Diyos yung stony heart with a heart of flesh. You'll have a tender heart, sweet, tender and sweet, so grateful, so loving. Mapagmahal. Ano ba yung mapagmahal? Yung pagmamahal na to, hindi lang yung mga nagmamahal sa atin. Siya kasi, care na care siya sa akin, mahal na mahal niya ako, kaya mahal na mahal ko rin siya. Pero yung pagmamahal na to, minsan nakikita mo, netitest mo yan to your greatest enemy. Yung taong nakagawa sa'yo ng masama. Nahanda mo pa rin siyang mahalin, ipanalangin. Kaya sabi niya, heart of flesh, you have an obedient heart. Mayroon kang masunuring puso. Di pag narinig ang salita ng Panginoon, hindi sa akin yun, sa kanya yun, sa katabi ko yun, turo ng turo. Tignan nyo nga, pag nagturo tayo, tignan nyo, pag nagturo tayo, ilan yung nakaturo sa atin? Iganyan mo pa isa. 3, 4, nakaturo, isa, sa ilan yung 3, 4. Maganda mga kapatid. Kapag tinuturoan tayo ng ating Panginoon, mayroon tayong tender heart. Panginoon, gusto ko pa na lalo mo akong turuan. We are in a school of learning. Sa ating Christian life, patuloy tayong humihingi ng aral, turo mula sa ating Panginoon. Panginoon, turuan mo ako na ganito ang iyong gawin sa akin. Kaya yung mayroon siyang heart of flesh. Natuturuan siya ng ating Panginoon. Hindi nagmamatigas. Generous. Nagiging generous ka rin. Mapagbigay. Hindi yung singero na lagi lang take, di ba? Nasa puso mo rin, handa ka rin magkaloob, magbigay. Kaya yung Christmas is giving daw ngayon eh. Christmas na. Kaya dami nang namimili eh. Malay nyo, yung mga bumibili nyo eh. May dadating sa inyo, di ba? Sa amin nga, doon sa room namin, mayroong pag-ibiniti na Santa Claus doon. Na sa tindadaan ka, nalalaglag yung sombrero. Diba? Sabi ng isang kasamahan ko eh. Sige, pag mapukulit kayo, hindi kayo bibigyan ni Santa Claus ng regalo. Yun ang konsepto ng maraming tao. Pag Christmas, ano kaya yung marireceive ko ngayon? Baliktarin kaya natin sa mga Kristiyano. Hindi kaya yun ang isipin natin, okay lang ba mga anak? Na hindi yung iniisip natin kung ano yung marireceive natin. Kundi baliktarin natin, Panginoon, sa pamamagitan ko, ano kaya para mag-manifest ang yung pag-ibig sa sangkatauhan, ano kaya yung aking may pagkakaloob sa aking kapwa. Mas masaya yung bagay na yun. Yun ang sikreto ng tunay na kagalakan eh. Yung alam mo, mayroon kang napapasaya. Hindi yung tayo yung papasayahin. What can you do for me to make me happy? Kundi, kung ano yung magagawa natin para mapasaya din natin yung iba. Di ba? Tignan ninyo. Eksperimento tayo. Kailan ako masigit na naging masaya? Nasubukan ko na nung tumanggap ng tumanggap. Ngayon, baliktarin ko naman kaya. Ako naman kayong mamigay ng mamigay. Ngayon, mag-evaluate ka ngayon at the end. Ano kaya yung
graduation natin? Alin kaya mas masaya? Pero kung ibabase natin sa banal na kasulatan, ang sabi niya, it is blessed to give than to receive. Mas mapalad, mas masaya, mas happy yung namimigay. So, tignan natin sa Christmas nila kung ano yung ating reaction kapag hindi natin nagustuhan yung gift na dumating sa atin. Diba? Masaya pa rin ba? Malungkot na buong December na ay malungkot na. Sana hindi yun maka-apekto sa ating buhay spiritual. Dahil alam natin na ang Diyos, He give more than we give to Him. Kung iisipin lang natin yung kaligtasan na ating tinanggap mula sa ating Panginoon, naging mapagpasalamat na tayo na sa buong buhay natin ay binago ng Diyos yung ating pananaw sa buhay. Binago niya yung ating puso na kahit sa simpleng bagay na nasa atin ay nagagawa nating pasalamatan ng ating Diyos. Salvation gives us a new heart. Tanungin mo nga ang iyong sarili sa umagang ito. Nabago na ba ang iyong puso? Hindi na ba yung stony heart? Nakikita na ba nila yung pagbabago ng iyong buhay mula nung tinanggap mo ang ating Diyos? Nagle-bless na ba sila sa atin? Sana yun talaga ang gawin ng Panginoon sa bawat isa. What a beautiful world! Gaano kagandang mundo! Gaano kagandang iglesia ang pinipresent natin sa mundong ito. Ito ba? Kaya nga, bilang mga Kristiyano, ang daming ginagawa ng Panginoon sa atin. Marami ba? Marami ba siyang binago sa ating puso? O Panginoon, dati ganito ako, ngayon hindi na. Dati noon, nagar ako sa aking mister. Sabi nagar sa mister, kaya mister, kahit nagutom na, papasok na kapag tulog na yung misis. Diba? Kasi maingay. Maingay siya. Lalo pag yung sobre, ang dami ng bakas. Ang dami ng asan na to. Pag binigay yung sobre na mayroong number, yun ang paborito ng mga nanay. May number na peso sign, di ba? Pero yung mga Kristiyano, hindi na yun ang kanilang pinaka-happiness sa kanilang buhay. Hindi na yun. Alam nila na umuwi yung kanilang asawa na umuwi na diretso sa kanilang tahanan. Wala na siyang dinadaanan iba. Diba? Sa palagi, masaya ka na eh. Hindi dumating na flight niya, ganito. Bakit? Ang labag ng aeroplano, ba't hindi pa lumalabas? Para iba nang diniresohan na. Dinala ng chocolates, diba? Kaya yun palang grateful na tayo. Sa mga misis, alam ko, ganun ka-grateful kayo. Tayo sa ating mga asawa na ibinigay ng ating Panginoon. Na binago ng ating Panginoon ang kanilang puso. Magpasalamat na tayo doon, mga kapatid. Sa mga anak, lalong-lalo naman, na may mga magulang na hindi nag-aaway. May mga magulang na nagmamahalan. Na puspos ng pananampalataya kay Kristo. May mga magulang na nagmamahal sa Diyos. At kung ikukumpara mo sila sa mga magulang ng iyong mga kaklase, di ba napakarami nyo nang dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon? Siguro hindi na tayo pipilitin na magpasalamat ka. Salamatan mo yung daddy mo, wait sa mami mo. Salamatan mo yung mami mo, ang sipag-sipag na magluto ng iyong agahan. Sa mga magulang naman na may mga anak na Kristiyano, salamat yung anak ko napakasipag mag-aral. Kahit walang baon pumapasok, naglalakad. Totoo ba yan? O nilalapag yung bag pag walang baon. Kaya na lang mag-aral. Kaya na lang mag-aral. Hirap-hirap mag-aral. Yung gusto ko, hindi nyo binibigay. Bibili nyo na lahat ng gusto nyo kapag mayroon na kayong trabaho.
Maglibre na kayo sa inyong mga girlfriend. Kapag meron na kayong sariling hanap buhay. Ngayon, libre ka na, pera ng tatay mo pinagpak. Dugo at kawis niya. Kasi libre mo na yung siya. Huwag na munang pumorma kapag nag-aaral pa lang. Saka na lang kapag meron ng matatag na hanap buhay. Trabaho na. Kailan yun. Pero dapat paliwanayan pa rin ang Diyos. Kaya nga dito, ang salvation na to, kaligtasan na to, it will give us a new heart. Mapapalitan ang lahat ng iyong desire sa iyong puso. Mababago ang iyong buhay. Magiging pleasing ka na sa harapan ng ating Diyos at sa mga taong iyong nakakasama. Magiging ano sila, gagawin nila, pasasalamatan nila ang Diyos. Sabi, napakabuti naman ang Diyos mo. Ang ganda ng iyong ugali, ang iyong pamumuhay ay maganda. Sana hindi tayo makakahanap ng mahaggadhi sa ating paligid. Sabi niya, nung nakita niya yung mga Kristiyano, I would like to have your price, but not you Christians. Why? What I hear about Christ is appealing to me. But when I see you, I'm not interested anymore. Yan ay sinabi ni Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Nung makita niya yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. At nakita niya, napakagulo pa yung buhay mo sa akin, tapos nagpapatotoo ka. Mas magulo pa yung buhay mo eh. Mas aburido ka pa sa akin, tapos nagsishare ka ng Word of God. Kaya hanggang makita sa atin na kahit anumang dumating na pagsubok sa buhay natin, payapa tayo sa kamay ng Diyos. Bakit? Dahil binago na ng Diyos yung ating puso. The life that we have, the life that we have, sabi niya, yun din naman daw yung magiging upbringing. What kind of children do we produce with the life that we have now? We parents are the one who shape their life. Sila ba ay aakayin natin? Magiging lovers of God ba sila? Magiging God-fearing ba yung mga anak na yan na nasa ating kamay everyday na nakasama natin sila? If they would hear us, they will imitate us. Imitasyon lang yan. Imitasyon lang yan. Gaya-gaya nila tayo sa araw-araw. Pati yung mga affections natin. Kasi parang ano yan eh, yung araw-araw na routine ng buhay natin, kasama natin sila 24 hours a day. Sana makapag-produce pa tayo ng mga anak na magmamahal ng lubos sa ating Panginoon. Nasusunod sa ating mga yapak pag malinis yung ating puso. All that they hear from us from day to day. If you are so passionate with your heart, you are so grateful, you are generous to other people, ganun din ang i-create mong environment sa ating pamilya, sa mga taong nasa paligid natin. Hindi po ba? Magiging ganyan din sila. Kaya magulat ka na lang, lahat ng laman ng ref mo, wala na. Ay pamigay na niya sa kapitbahay. Kasi ganito yung sinasabi ng daddy ko noon, wala na siya ngayon. Namimigay siya, pamimigay din niya. At doon naman siya nagiging masaya. Wala nang naiwan, pinamigay na lahat. Generous siya. Alam niyo si Hudson Taylor. Sila mag-asawa. Nabuhay sila, they spend less to themselves. Pero napakarami nilang mga taong natutulungan. The life of Christian, yung pamumuhay ng isang Kristiyano, is not a life of getting, but a life of giving. Even your time sometimes, maging yung sarili mong oras ng pahinga, kailangan mong dumalangin, kailangan mong bumisita, kinakailangan mong mabigay. Ginagawa yan ng mga nilinis ng ating Panginoon na hindi kayang gawin ng isang taong
hindi pa binabago ng Panginoon yung kanyang puso. Kaya ito lang nagagawa ng ito ng mga lubusang binanal ng ating Diyos. Hindi sila nangihinayang sa mga bagay na nauukol na ginagawa para sa to promote God's kingdom. Dahil wala naman po talagang sayang na ginawa natin para sa ating Panginoon. Kaya nga dito, yung sikreto ng happiness, the secret of happiness is to have that kind of love, yung pag-ibig na yan, na ibig ng Panginoon na nasa ating puso. Mayroon tayo, loving, obedient, generous, grateful, tender, loving heart. Yan ang sekreto ng isang masayang buhay. Hindi na yung makapagpapasaya sa atin yung maraming pag-aari. Kanyari ngayon, ang dami pag-gising ko ng umaga, nag-imagine ako pag-gising ko, ang dami ng gift dito sa tabi ko. Hindi pa rin. Hindi yun magbibigyan ng kasiyahan sa isang tao. Kahit tabunan ka man ng regalo sa Christmas. Kapag marumi ang puso ng tao. Kapag hindi nilinis ng Diyos ang puso mo, parang mayroon pa rin bato na nakabigat dyan. Ano makapagpapasaya sa tao? Malinis na pamumuhay. Malinis na hangarin. Malinis na motibo. Kaya nga po dito, ibig ng ating Panginoon, mapasa atin yan, the secret of happiness na yan. Life is so short to live in regret and in vain. Ang iksi-iksi ng buhay ng tao, tapos aksayin lang sa walang kabuluhan. Di po ba? Sabi pa niya rito, salvation changes the way of our life. Yung ways of life. Dati, yung signature, hindi ka makadamit pag hindi signature yan. Ha? Ngayon, okay na lang kahit na sa baklaran na lang. Sa Divisoria na lang. Pero kung mayroon ka naman pambili ng matibay-tibay, punta ka sa Payukay, ibabalik mo lang siya sa pakulong mo lang siya para pero kung mayroon ka naman talagang pambili ng matibay-tibay, bakit naman bibili ka ng isang suotan na nasisira na. Ang ibig lamang sabihin nito, kapag hindi kaya, huwag pipilitin. Ultimong ibenta ng isa-isang kalabaw para lang mabili yung gusto nating gadget. Bagay, wala naman kami kalabaw dito sa Manila. Anong pwedeng ibenta? Kulang na lang ibenta yung mga magulang. Isabla yung mga magulang. Pero mga anak ng Diyos, natutuwa ko sa mga anak ng mga Kristyano. Na mga anak natin sa umaga nito. Matatalino sila. Matatalino din sila nag-spend ng kanilang pera. Diba? Mga anak? Marunong silang mag-ipon. Diba mga anak? Ba't isa lang nag-i-amen? Kasi wala mag-ipon. Kulang kasi yung way ng buhay natin. Kapag hindi kaya yung bagay na ito, huwag natin silang ilulubog sa utang, yung mga magulang natin. Sana kasama na tayo na nagiging kagahanan nila. Yung mga magulang natin, magaan ang kanilang kalooban. Kaya pag yung anak ko, hindi naman, kapag walang pambili ng original na damit, okay lang sa kanya ito. Kung walang pambili ng libro na brand new, pwede na rin sa recto, mga ganun. Diba ba? Pinagtitiisan yung yung kayang ibigay ng mga magulang.
Salvation changes our way of life. Hindi tayo kayang i-reach, di ba? Hindi ko kaya yung mga ano niya, masyadong ano. Pagdi napakasimple lang ang buhay natin. Where are the places you go? We love to go most of our life. Saan ba? Yung gusto mong puntahan? Katarungan. Narinig ba ang katarungan? Pwede naman dun yung katarungan. Dito sa Panambahan. Talaga bang pag-araw ng linggo ay nasa puso natin? Pupunta tayo sa katarungan, sasamba tayo sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ito yung favorite place ng mga anak ng Diyos. Na sila'y makasamba sa ating Panginoon. Yung mga mahilig sa sayawan, yung mga panahon 1980s, 1960s, kapag nakarinig lang ng tugtog, yung mintak-intak na, di ba? Nakangati ang mga daliri sa paa para makasayaw. Sino ba nakasubok na yung mga kaidadan ko doon? Ayan, Sister Jenny. Ewan ko ba sa mga mas matanda sa atin, mas matindi yun siguro, yung mga tangko-tangko. Pag nakarinig, cha-cha-cha, mga ganun. Cha-cha-cha-cha-cha. Pero mga anak ng Diyos, iba na yung ating desire sa ating puso. Iba na yung way ng living natin. The old-fashioned way. Old-fashioned way nga. Pero makita mo naman, kahit na old-fashioned way yan, magaganda pa rin naman ang mga anak ng Diyos. Huwag lang tayo marinig ng mga magaganda ba yung mga yan? Oo, magaganda tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, hindi yung mukha ang kanyang tinitignan, kundi yung nandito sa puso. Makita mo minsan, ang ganda-ganda pala. Minsan nga, nakasakay ako sa dito nung pag bumibiyaya ako pauwi sa bahay. Nung ko nakita talagang wala akong aspeto na makita sa kanyang kaanyuan. Napakaganda niya. Napakakinis ng balagay, yung mukha niya, perfect. Napaka-perfect na niya. Ang ganda-ganda naman. Ano yung tinitignan mo, ganda naman niya. Tapos kasama niya asawa niya. Tapos biglang nagsalita, inaaway niya yung asawa niya na ganun. Sabi ko, pangit pala nito. Pangit pala. Kaya tignan niyo yung nakakapagpapangit sa tao kung ano nandito sa puso. Kahit napakaganda ng itsura, flawless, di ba? Kinis-kinis. Tignan mo kung ano ugali nila sa kanyang bahay. Baka pala sagot yan sa magulang. Baka tamad yan. Baka kaaway niya lang ng kapitbahay niya. Diba? Kaya nga, mga kapatid, yung way ng buhay natin, binago na ng ating Panginoon. Yung babae na natagpuan sa akto ng pangangalo niya, anong sinabi ng Diyos sa kanya? Go and sin no more. Pagkatapos noon, ano na ang ginawa niya? Siyempre, hindi na siya nagdadalhin ng panghakit. Panghakit sa lalaki. Kaya nga, naging adultery. Kapag gano'n ang mga trabaho, bibihis ka ng makapanghakit sa lalaki, di ba? Nagbibihis na siya ayon sa passion ng Panginoon. Sa ayos na ibig sa kanya ng ating Panginoon. Para na sa kapurihan ng Diyos. Kapag nagbihis siya, bihis na papuntang Panambahan. Papuntang prayer meeting. Papunta na ng gawain ng Diyos. Hindi na siya nagpapasyon na kung saan pupunta lang. Dahil we have to worship God. To honor God in our life. Para purihin siya. Hindi para papurihan yung mga tao sa paligid natin. Kundi itong binibihis natin dahil ito ang ibig ng Panginoon para sa atin. Salvation changes our desire. Yung kanina na verse na dapat nabasahin natin, 1 Timothy 1:15, yun si Pablo, naging chief sinner siya. Binago din siya ng ating Panginoon. Dito naman, Titus 2:12, sabi niya, salvation changes our desire. To live godly, we have to flee from youthful lusts. To please God. Para purihin siya. To offer the best that we have.
Why? Because God deserves the best. Deserve niya yung the best natin, mga kapatid. Kaya nga, kung ano yung passion natin, find your passion and follow it. It must come in the inside. Galing ito sa ating mga puso. Kaya pag nag-offer tayo sa ating Panginoon, yung offering natin sa Panginoon, we do not complain behind our offering. But we offer the best that comes from our heart. There are offerings that God hates. May mga offering na ayaw ng Panginoon, na hindi niya ina-accept ng ating Panginoon. Sa Old Testament times, may mga masisiba, may mga taong magulang, magugulang sa Panginoon. Mag-o-offer sila, alam na nila yung palatuntunan na sinasabi ng Diyos sa kanila, you have to offer the best offering. The first fruit of your labor, yun ang i-offer niyo sa akin. Pero yung mga taong ito noon, anong kanilang gustong ihandog sa Panginoon? Total, hindi naman alam yun. Kakatayo nila yun. I-offer nila. May bulag. May lumpo. Injured. Dwarf. Yung kanilang ihandog sa Panginoon. Stolen. Nanakaw pa sila, ihandog nila sa Panginoon. May mga galis-galis. May mga kulang sa parte ng katawan. Pilay. Gusto nila ihandog sa Panginoon. Yung mga kulang-kulang. Mga isunumpa. It is insulting the giver of life. Alam naman natin kung the best na talaga yung offer natin sa Diyos. Kahit pag-araw ng linggo, alam din naman niya kung the best na talaga yung naihandog natin sa Kanya kapag araw ng linggo. We do not contempt God at the altar. Hindi natin tinetest ang ating Panginoon sa mga offering natin sa Kanya. And ang ating intention, sa pagkakaloob natin ng the best of our belongings to God. Ano po? We are a good steward of God. Mga mabuting katiwala. Na mga ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat individual na Kristiyano sa umagang ito. Alam ko mayroon. Hindi sa Kanya lang yung mga gifts na yan. Dahil yung kahit yung pinakamahirap, mayroon siyang may handog sa Panginoon ng the best na nasa Kanya. Dahil hindi hingi ng Diyos. Hindi hingi ng ating Panginoon yung wala sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Kung ano lang yung binigay niya sa atin na pinagkatiwala niya sa iyo. But be a good steward. Ang uling verse, 1 Peter chapter 4, verse 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay paglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Masaganang biyaya ng ating Panginoon. Masaganang biyaya ng Diyos sa inyo. Sa akin. Na ayon, sabi pa niya ayon ayon lang sa mga tinanggap din natin mula sa ating Panginoon. Nagawin natin ito, ang mga katiwalang ito, pinagkatiwalang ito sa harapan niya na walang pagkukulang. Mga kapatid, na inihahandog natin ito sa harapan ng ating Panginoon ng buong puso. Magiging masaya tayo, di ba? Magiging masaya tayo. Pag-uwi natin pagkatapos ng pagsamba, yung in-offer natin, lakas natin, yung time natin, pag-uwi natin, di ba, medyo pagod na yung katawan. Pero nararamdaman mo, pagiga mo. Nasasaliksik ba natin ang ating puso? Panginoon, nakapagpasaya ba ako ngayon? Naging blessing ba ako? May nagawa ba akong mabuti sa maghapon ito?
then pupunta ka sa higaan na mapayapa. Kasi nakagawa ka ng kagandahang loob. Wala kang nasaktan. Naging magalang ka sa maghapon. Yung mga anak, maging magalang kayo kahit sa sino mang tao. Gumamit ng po at opo. Kapag kayo nakapag-usap ng matanda, galangin natin sila. Kapag alam mo na magalang ka, pag-uwi mo sa iyong bahay, mayroon akong natulungan ngayon na matanda tumawid sa kalsada. Mga simpleng bagay lang yun. Simple things na nagawa natin. O yung mami ko ngayon, napasaya ko siya. Nung dumating siya, nakaredy na yung gulay. Iluluto na lang niya. Diba? Meron akong naitulong na konti sa kanila. Napasaya ko yung kaklase ko ngayon, walang baon, nabigyan ko siya. Yung teacher ko, hindi niya ako sinaway. Simple things. Mga maliliit na bagay na sa atin ay tinitignan din ng Panginoon. Kung hindi ba natin na-neglect yung mga bagay na yun sa ating kapwa? Sa ating kapwa mananampalataya. Sa gawain lalo ng ating Panginoon. Dahil kapag alam mo yung ginagawa mo lang para lang matapos, yung isang bagay na wala kang ginawang effort, hindi ka nag-exert ng effort mo para mas maganda pa yung maibibigay mo, hindi masyadong masaya. Pero kung alam mo na, Panginoon, ito na yung the best na iniisip kong gawin, lahat na ng effort, lahat na ng iniisip ko na gawin, ginawa ko na lahat ng paraan para ito yung maibigay ko sa'yo, then you will be very happy for that. Dahil alam mo na yun na nagawa mo na. Kaya magandang adhikain sa buhay natin sa araw-araw. Pagpunta natin sa ating higaan, o kaya pagkatapos ng ating devotion, alam natin na meron tayong nagawang kabayanihan, meron tayong nagawang kabutihan sa Diyos. Sa Diyos, sa ating kapwa. Wala tayong nalait na ating kapwa. Wala tayong napintasan na ating kapwa. Kundi nakagawa tayo na i-lift up natin yung ating kapwa. Natulungan natin siya. May nagawa tayong maganda sa kanila. Na yun, kung ginawa natin yung bagay na yun, sabi nga ng Diyos, sa akin yung ito ginagawa. Tayong lahat na ito ngayon. Meron ba sa ating kalagitnaan na mayroong sakit? Nangangailangan ng divine healing? Dakilang kagalingan mula sa Panginoon? Kung wala, ay magwakas na sa ating pananalangin. Hilingin natin kay Brother Nico. Ilang nawala yung ating may nagalaw ba? Kami po yung nanalangin. Manalo Diyos, pagkakaroon sa lahat. Nagpapasalamat kami Panginoon sa umagang ito, sa iyong pagsama sa amin. Wala pa kami ng umaga hanggang sa mga oras ng Panginoon. Salamat na ito ay buhay at nagpapugay sa buhay ito Panginoon. Salamat Panginoon na dumating ka sa aming buhay na kami kong binago Panginoon at nawa ang pagbabago ito ay labos namin maibalik sa iyo Panginoon, ay handog namin sa iyo at maging kalugod-lugod at ang aming lahat ng paglakad sa mundo ay naawin sa iyo pinagdalawa. Sa pagpatuloy ng ang iyong gawain Panginoon, ang iyong mamay kapon ay hinihiling namin na kayo patuloy ng patnubay para sa lubos na katagumpayan yung gawain sa amin. At sa nakandang aming pagsasaluhan Panginoon, ikaw na ang magpaspas